Hi everyone! So today is January 5, 4 days after nung earthquake. And ngayon papunta kami sa doktor para ipa-check up yung mga anak ko. Nung paglindol, nasa bahay lang kami lahat kasi nga New Year, and isa sa mga tradisyon namin pag New Year is hindi kami lumalabas ng bahay. Tapos hindi rin kami gumagastos. So as in nung nangyari yun, nakapambahay ako. As in wala rin akong underwear. Tapos wala pa akong ligo and walang ayos-ayos. Tapos yung mga bata, as in lumabas talaga kami nun ng bahay na nakapaa. And oo, bagong gising pa yung asawa ko. Tapos kailangan naming bumalik para kumuha ng shoes tsaka ng jacket. And nangyari yon after nung malakas talagang earthquake. Pero very cautious pa rin kami. Sabi ko, ako na lang yung aakyat kasi paano kung lumindot. At least yung asawa ko, dala-dala niya yung mga bata. Yung sasakyan namin nun is hiniram. Kaya nakisakay kami dun sa kapitbahay namin na Pilipino rin. Tapos pumunta kami dun sa elementary school. Pero dahil kailangan namin kunin yung kuruma namin, is lumabas kami and napadpad kami dun sa tirahan namin ulit. Kumuha kami ng mga gamit, pagkain, kasi may mga bata kaming kasama. Gutom na rin sila. Kasi alas 4 nangyari yung earthquake and hindi pa kami nun kumakain ng snacks. Tapos dinner na rin kami. Bale, napadpad rin pala kami nun sa Lawson. E dun kami tumambay ng matagal and ang daming tao dun. Tapos nung nandun kami, marami pang mga aftershock. Tapos lindol pa nun ng lindol and yung mga sasakyan nun umaalog-alog pa. Tapos yung mga tao nandun rin sila sa loob ng sasakyan nila. Nung nakuha na namin yung sasakyan, meron kami mga nakakasalubong na mga matanda na naglalakad. And dito kasi sa Japan, uso yung mga matandang walang family. So solo lang sila sa bahay. And nakakalungkot talaga yung araw na yun. So, after nung earthquake is, nasa labas kami ng matagal. Naghahanap kami ng pwedeng mapuntahan for evacuation. Tapos, simula kahapon, nagkaroon ng ubo tsaka sipon yung mga anak ko. Ngayon, may lagnat yung isa kong anak. And medyo malungkot yung araw ngayon kasi lindol pa rin ang lindol. Tapos, yan, nandyan pa rin yung kaba tsaka yung takot. Pero, sabi nga, life must go on. After namin makuha yung sasakyan, dumiretso na kami nun para magpagas kasi sabi dun sa balita is possible na tumaas yung price ng gas. Kaya nag full tank na kami. Tapos dumiretso kami nun sa City Hall. Tingnan naman dun sa City Hall, punong-puno yung kainan nila ng mga taong naka-wheelchair, tapos na mga matatanda, and yung may mga bata. Tapos hanggang 4th floor yata yun, punong-puno ng tao. So dun lang kami nagstay sa receiving area ng City Hall. And nakicharge na rin kami ng phone in case of emergency. Tapos nung 8 PM, in-announce na pwede na raw umuwi. So naghintay pa kami almost 1 hour. Hindi kami nun umuwi kaagad. And then after nyan is before 9, dun na kami nagdesisyon na pwede na kami umuwi kasi in-advise na pwede na rin naman umuwi. So, nung January 2, ang nangyari nun is meron pang tsunami alerts. Pero nung kinagabihan nun is wala nang warning to na mag-evacuate yung mga tao. So, January 3, back to normal na rin. Tapos kahapon, January 4. And ngayon, January 5. And parang wala lang nangyari. Pero, yung damage kasi, nakaka-trauma kaya yun. As in, narinig ko talagang umaalog yung building. As in, gano'n. Tapos yung mga anak ko, takot na takot sila. Ay, grabe, nakakatakot pala dito sa Japan. Isa raw yun sa pinakamalakas na earthquake and pasunod-sunod pa. Hindi lang siya isang beses. As in, almost every hour, merong earthquake na nangyayari. Mga magnitude 4, 5, gano'n.
Ayan, so tapos na yung check-up ng anak ko and nakuha na rin namin yung gamot. Ang nangyari pala is merong adenovirus yung isa kong anak. Tapos yung isa naman, meron siya nung symptoms nung kuya niya na merong adenovirus. So pareho sila hindi papasok sa school and 4 days daw yon. Tapos pwedeng i-extend daw yon for another 4 days. Bale, total of 8 days na dapat nasa bahay lang sila and kailangan raw tumawag sa school. Wait lang. Swate. Go to the back. So, sinabihan kami dun sa clinic na tawagan yung school para ipaalam na para ipaalam na hindi sila papasok. So, 5:30 pa lang pero sobrang madilim na. Ayan. Pero ang dilim-dilim na ngayon. And ganyan talaga pag winter. Mabilis yung gabi. Tapos matagal din yung morning. And on the way kami para kumuha ng cabinet. Kasi may nag-message sa akin. Kung gusto ko raw ng cabinet kasi ayaw niyang itapon. So kukunin namin siya ngayon. And on the way na kami. Yan, so nakuha na namin yung cabinet and medyo nakakapagod kasi ang laki-laki niya. Tapos, pumunta muna kami dito sa Family Mart. Ay, Lawson pala to. Yan. Okay. So, nandito kami sa labas ng Lawson. Tapos, bumili kami ng ice cream. Ito yung snacks namin before mag-dinner. Tapos, bumili rin ako ng pizza mang. Bumili rin ako ng pizza bread. Ito nga pala yung itsura kapag hindi pa nakakagat. Kasi yung isa, kinagat na nung anak ko. Ito. Dosta? I'm gonna play a really go get it. You can try also. Really? Thank you. Thank you. Ano to eh? So, I'll duck ko you ha until I can opak. You love me? Ayun yung dalawa ko pang anak. Hi. No? Nag-noon pa yan? Oo. Natandaan ko ngayon eh. Nung summer pa. What's this for, Bob? So, break time muna kami dito sa Starbucks. Hi, Daddy! Nandito kami ngayon sa Kansui, Starbucks. Nasa linis to. Itong place na to? Ganda, no? Pinakamagandang video sa Starbucks. So, yung labas sa Starbucks. Yun na nga. You say hi. Hi. Say hi. Huh? Nyam nyam? Wishi? Mommy? Kore mami. Wishi. Hachiwa? You get your drinks. Get your milk. Show. Come here. Uy, uy. Likot mo, Hachi.